Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakaantabay dito sa ating Daily Devotions alas 5 ng umaga. So hello po sa bawat isa sa inyo. Binabati ko rin yung microchurches natin sa Santa Rosa at si Ate Baby. Happy anniversary po sa inyo. Now, yung tatalakayin po natin ay patungkol pa rin po sa seeking God's guidance and wisdom. Na yung talata po na ating aralin na magmula po sa Psalm 119 verse 133. Sabi po rito, direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Ito po ang maganda nating panalangin ngayong umaga. Nahingi natin yung patnubay, yung gabay ng ating Diyos at wag po nating hayaan na yung kasalanan o kasamaan ang maghari sa ating mga puso. Ito po yung isama natin sa panalangin. Sa Tagalog po, sabi ng psalmist, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita at huwag niyo akong hayaan, o huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, we have two operating systems, flesh and the spirit. Now, tayo po mga Kristiyano, no, meron tayong dalawang operating system, so to speak. Para pong mga computers yan, yung iba pong mga computers, yung operating system dyan, yung nagpapatakbo sa computer, yun po yung tinatawag nating OS. Yung iba po sa atin ay Windows, yung iba naman sa atin ay Apple or iOS. Now, sa ating buhay spiritual, bilang mga Kristiyano, meron ding operating system, merong sistema na nagpapatakbo sa ating katawan. Yung una po ay flesh. Pinapatakbo tayo ng laman. Alam niyo po yung pag nagutom ka, ramdam na ramdam mo, flesh yun eh. Talagang gutom ka, gusto mong kumain. Pagdating sa kasalanan, yung laman natin, talagang nag-ooperate ito sa kasalanan. Gustong-gustong gumawa nito ng kasalanan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 and 8, siya yung nakakaunawa talaga ng dalawang operating system sa ating katawan eh. Sabi niya, may mga bagay na gusto kong gawin pero hindi ko ginagawa at may mga bagay naman na ayaw kong gawin pero ginagawa ko, kagaya ng kasalanan. So sabi niya, meron talagang at work sa akin eh. So tinatawag natin sa Bible yun na law of sin and death or law of the flesh. Tapos meron din tayong tinatawag na law of the spirit. Kumbaga, dalawang operating system nagpapatakbo sa atin. Now, yung flesh po, yung makasalanang laman, dinadala tayo nito palayo sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon kasi sinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo upang mamatay doon sa krus na siyang kadahilanan kung bakit tayo pinananahanan ng Santong Espiritu ngayon. Yung Santong Espiritu naman yun ay kumikilos sa ating katawan upang ilapit tayo sa Diyos. So yung sistema ng flesh, ng laman, palayo sa Diyos, pero yung sistema ng Banal na Espiritu palapit sa Diyos. So, dalawang operating systems po, no, na nananalaytay sa atin. Kaya, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, kahit Kristiyano ka na, kahit nagbabasa ka ng Bible, minsan mararamdaman mo yan, no. Merong another operating system na at work sa atin. Yun yung laman, o yun yung mga gawa ng laman na nilalayo tayo sa Diyos. At the same time, we have the Holy Spirit that leads us to God. Now, pangalawang katuruan po, God's guidance and wisdom lead us to Christ-likeness. Now, dito po sa talata natin, no, sabi ng psalmist, Lord, direct my footsteps, patnubayan niyo po ako. Tayo po mga Kristiyano, pag nananalangin tayo na, Lord, patnubayan niyo po ako, yun ay gabay ng Banal na Espiritu. Yung pangalawa naman dito, let no sin rule over me. Lord, huwag niyo pong hayaang kasamaan maghari sa akin. Yun naman yung laman. So, magkaawa yan. Flesh and the spirit. Magkalaban yan sa atin. Parehong at work in our body. Now, kapag humingi tayo ng patnubay sa Diyos, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, yung Santong Espiritu yung pinakagabay natin. Sa Bible kasi, yung Banal na Espiritu, siya yung natin gabay. So, pag humingi tayo ng gabay sa Diyos, yung gabay niya laging patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit po sa lahat ng desisyon na gagawin natin,
sa lahat ng pakikitungo natin sa ibang tao, pakikipagrelasyon natin, pag yan ay gabay ng Santong Espiritu, patungo yan sa pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Christ-likeness. Pag binasa niyo po sa Romans chapter 8, yung towards the end of that chapter, makikita niyo po yung ultimate purpose ng Diyos sa atin eh. Gusto ng Diyos, tayong lahat maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng paggabay ng Diyos, lahat ng karunungan ng Diyos, pag ina-apply natin yan sa ating buhay, nagiging katulad tayo ni Jesucristo. Kasi ang gusto niya, ma-restore yung original na disenyo ng Diyos sa atin. At kapag po na-restore yung original na disenyo sa atin ng Diyos, yan po yung pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. So God's guidance and wisdom lead us to Christ-likeness. Kaya po pag nanalangin tayo, Lord, gabayan niyo po ako, turuan niyo po ako, ano pong direksyon, ano pong mga desisyon na dapat kong gawin. Basically, pag yun ang panalangin natin, para na rin nating ipinanalangin, Lord, turuan niyo po akong maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Kasi po si Jesus Christ yung model natin. Siya yung perfect human being. God became flesh. Perfect model natin. Na kapag hiningi natin yung gabay ng Panginoon, Lord, kapag nanalangin tayo, Lord, ano ba yung next step ko? Lahat ng isasagot sa iyo ng Panginoon may kinalaman sa pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng desisyon na tama na gagawin natin, tamang desisyon, yan yung mga desisyon na katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Kaya gusto ko yung bracelet yung nakalagay na What Would Jesus Do? Yun yung reminder sa atin, WWJD. What would Jesus do? Ano bang gagawin ng Panginoong Jesucristo kung siya yung nasa sitwasyon mo? Kaya yung gabay ng Panginoon, basically ginagabayan ka ng Panginoon sa mga bagay na magiging desisyon ni Jesus Christ kung siya ang nasa sitwasyon mo. So God's guidance and wisdom lead us to Christ-likeness. Pangatlo po, the Spirit and the Word secure our sanctification. Sanctification, para sa mga bago sa atin, ano yung sanctification? Now, theological term po ito na ang ibig sabihin po ay pinagpapaging banal. Mas mahirap pala sa Tagalog. Ibig sabihin, kung ikaw ay naging Kristiyano na o naging mananampalataya, tunay kang ligtas, ikaw ay binabago ng Diyos araw-araw. Ang tawag doon ay proseso ng sanctification. Kaya po, kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nasa proseso na ng pagbabago. At yung pagbabago po na yun, lifetime yun. Simula nang nakakilala ka sa Panginoon hanggang sa ikaw ay mamatay, yun ay proseso ng pagbabago sa iyo. Binabago ka ng Diyos araw-araw. Now, the Spirit, yung Santong Espiritu ibinigay sa iyo, nasa sa iyo ngayon. Yung Espiritu at yung salita ng Diyos, sinisigurado nito na ikaw ay mababago. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, mababago talaga buhay mo. Pag dumedepende ka sa Santong Espiritu, mababago buhay mo. Pag humingi ka ng gabay sa Diyos, yung Espiritu ng Diyos ang gagabay sa iyo patungo sa pagbabago hanggang sa maging katulad ka ng Panginoong Jesucristo. That's our future, mga kapatid. Someday, you and I will become like the Lord Jesus Christ. Because God wants us, desires that we should become like the Lord Jesus Christ. So the Spirit and the Word secure our sanctification. Yung banal na Espiritu at yung salita ng Diyos, sinisigurado nito na ikaw ay mababago araw-araw. Hanggang sa someday, pag nakita natin ang mukha ng Panginoong Jesucristo, maging katulad natin siya, perfect. Walang bahid ng karumihan. Walang bahid ng kasalanan. We are being sanctified. We are being transformed day by day. Now, ito po ay panalangin natin, Direct my footsteps according to your word. Hayaan mo, Lord, yung Santong Espiritu ang mag-direct ng aking mga desisyon, gumabay sa akin according to your word. Let no sin rule over me. So, ilan po sa mga applications po natin. Number 1, be conscious of the two operating systems at work within us. Maging conscious po tayo. Alam niyo po yung walang Espiritu ng Diyos sa buhay niya? Ano yan lahat ng nagpapatakbo sa kanya, operating system ng laman. Talagang pag nagkasala, okay, that's fine, Now, kapag ikaw naging mananampalataya, kailangan maging conscious ka na sa operating system ng banal na Espiritu, yung law of the Spirit. Na merong Santong Espiritu na gumagabay sa atin na kailangan mong pakinggan, kailangan mong sundin. Kasi pag hindi, you are quenching the Spirit. Ibig sabihin, sinusupil mo, kumbaga, parang apoy, nilalagyan mo ng tubig.
Yung Espiritu, apoy yan eh. Hayaan mo mag-apoy at maglagablab sa iyo, ma-impluwensya at mabago ang ating buhay. Hindi natin nilalabanan. Sa halip, nakikipag-cooperate tayo. Lord, please, continue to do what you're doing in my life. Continue to transform me and change me. Araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. Ine-embrace natin yun, niyayakap natin yun. So that's our point number 2, no? Embrace the process of sanctification. Yakapin natin yung proseso ng pagbabago sa atin ng Panginoon. Minsan na heavy traffic jam, no? Nandun ka, nagdadrive ka, bad trip ka. Isipin mo, nung mga time na yun, binabago ka ng Panginoon. Ginagawa kang pasensyoso, ginagawa kang maingat sa iyong mga sasabihin, because we are being transformed every day. Binabago tayo ng Diyos sa lahat ng sitwasyon na pinahintulot sa atin ng Panginoon. Yan yung mga sitwasyon na tutulungan tayo ng Diyos na magbago. Kaya pag may pangit na nangyayari sa buhay mo, pagpasalamat mo sa Panginoon kasi gagamitan ng Diyos yon. Lord, lagi mo tatanong sa sarili mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin right now sa sitwasyon na to? Doon mo makikita na binabago ka pala ng Diyos. Sometimes yung sitwasyon mo yung hindi babaguhin ng Diyos eh. Minsan kahit anong panalangin natin sa sitwasyon natin, hindi binabago ng Diyos. Kasi yung binabago ng Diyos yung sarili natin, yung mga puso natin, yung pag-iisip natin, yung mga kaparaanan natin. Kaya po, minsan pag nananalangin tayo, pag hindi binago ng Diyos yung sitwasyon mo, isipin mo may binabago sa iyo ang Diyos, hindi yung sitwasyon, yung sa sarili mo. So embrace the process of sanctification. Tayo po ay lahat nasa proseso ng pagbabago until someday we'll become like the Lord Jesus Christ. Number 3 po, submit to the Spirit and His Word. Lagi po tayong magpasakop. Again, meron pong dalawang operating system sa ating katawan, no? Lagi po tayong nananalangin. Sinasabi natin kay Lord, Lord, direct my footsteps according to your promise or according to your word. So, let no sin rule over me. Huwag niyo pong hayaan maghari sa akin ng kasalanan. So basically, what we're doing is we're submitting ourselves. Ipinapasakop natin, nagpapakumbaba tayo, nagpapasakop tayo sa pagkilos ng Santong Espiritu sa atin. So, submit to the Spirit and His Word. Maging sa kanyang mga salita, no? Now, itong translation dito, pwede kasi itong promise, o pwede rin itong word o salita ng Diyos. In any case, we have to submit to the Spirit and His Word. Kailangan nating magpasakop sa banal na Espiritu at sa mga nababasa natin mula sa karunungan ng Diyos sa Biblia. So mga kapatid, ang buhay po natin is a life of submission. Ang buhay po natin ay buhay ng pagpapasakop sa banal na Espiritu. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin at binabago tayo, araw-araw ang nararapat lamang nating response ay magpasakop. Lord, kung anong kalooban niyo sa akin, yun ang susundin ko. Kung ano yung gusto niyo mangyari sa akin, yun din yung gusto kong mangyari sa akin. So our Christian life is a life of submission, life of surrender. Lagi nating sinusuko yung laman, yung gawa ng laman. Lagi nating sinusuko yung ating mga sarili sa gabay at pagkilos ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Now, para po sa ating discussion, why should we be conscious? Bakit kailangan maging conscious tayo? Yung aware tayo. Saan? Sa work of the Spirit and the process of sanctification. Bakit tayo lagi dapat conscious sa pagkilos ng Santong Espiritu sa ating mga buhay? Yan yung mga tipong galit na galit ka na, tapos bigla mo mararamdaman yung Espiritu nangungusap sa atin. Huwag mong gawin yan. Huwag kang magsalita ng pangit. Diba? Yun yung work of the Spirit. Yun yung proseso ng sanctification. Kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid, ginagamit ng Diyos yan bilang parte ng proseso ng pagbabago sa atin. Why should we be conscious of the work of the Spirit and the process of sanctification? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, you are my holy God. Holy God, direct our footsteps according to your word. Let no sin rule over us. Sanctify us through your word. Purify our hearts. Lord, pakalinisin niyo po yung aming mga puso na madalas po nagkakasala laban sa inyo. Change us every day. Baguhin niyo po ako. Baguhin niyo po kami araw-araw. Conform us into the likeness of your Son, Jesus Christ.
Tulungan niyo po ako na maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung plano niyo, Lord. So, Lord God, hayaan niyo pong ma-form ang ating Panginoong Hesukristo sa aming mga buhay. Help us think, speak, and act like Jesus. Lord, tulungan niyo po ako mag-isip, magsalita, at umakto ng katulad ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So po magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta dito sa ating channel. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin ito, let us know in the comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.